ipunin ang tubig at gagamitin sa tagtuyot. Ayan. So mula doon sa Sierra Madre Mountain, abangan na natin dyan sa bandang Marikina. Ipunin na natin dyan. Ang tanong dyan saan Ang tanong saan iimbak? Yun, saan nila iimbak? Hindi, sa Malacanang. Sa Siya nagsuggest Malacanang, no? Siya yung nagsuggest Doon sa kamera, pwede. Pwede. Puro buhayan nandun. Ay, oo. Pwede yun. Kailangan nila yun doon. Pero balita ko, dyan sa EDSA medyo baha ngayon. Pero yung kulay ng tubig, medyo kulay pinkish. Na Pinkish? Oo, nag-iyakan doon kasi yung mga pinklawan nung ibinalik doon sa Senado yung yung article of impeachment. Pero kagabi, napag-usapan na to mga partners, no, yung article of impeachment from Kongreso, ibinalik na dinala sa Senado, pero yung Senado ibinalik sa Kongreso. So, pag-usapan muna natin. Ano masasabi nyo doon? Ako, okay sa akin yun. Sa totoosin nga, sabi ko nga, yung impeachment na yan, dyan natin na naman makita yung mga panibagong mga buhaya, mga hudas, or mga huhudas sa mga Duterte. Hindi nga tayo nagkamali. Kaso nga lang, may pinanghihinayangan ako dyan na isang senador. Hindi ko na lang babanggitin. Pero may isang senador niya pinanghihinayangan ko kasi nadawit siya sa kung tawagin sila ngayon, Voltes 5 nag-let's bolt in sila. Yung mga hindi pumabor na 5. So Gusto mo yung isa doon? Yung isa kasi doon gusto ko. Hindi naman siya masyadong epal kasi yung 4 doon talagang epal yun. Yung isa pa doon, inendorso pa ni BP Sara. Ni BP Sara. So talagang pinuputakti sila ng netizen ngayon at kasama na siya doon. Hindi ko rin alam ba't niya naisip na sumama doon. Nakakapagtaka din kasi sabi ko, parang gusto mo rin ba maghiganti dahil tinalo ka? May Pangulong Duterte noon. Alam ko na kung sino sinasabi mo. Parang kasi kung iisipin mo, malayo yung utak niya sa 4 na kasama niya dun kasi utak burgis yung kasi si Pimentel, si Risa, alam mo naman na yun Talagang kalaban na ng Duterte yun. Yung Binay, isa pa yun. Si Binay, diba? So, hindi ko lang napagtanto na pati siya nahatak nung mga yun. Yun lang ang problema natin. Pero, go, paring RJ. Maganda yung nangyari kasi ang nangyari nga dyan, kung tutuusin, di ba, ang sabi ni Cayetano is binalik nga yan doon sa HOR. So, motion of clarification, sa tingin ko lang naman para para magkaroon ng parang i-consider natin kung meron talaga silang parang maling nangyari doon o parang unconstitutional. Anomalya na masasabi diyan. Pero baka naman ito kayong sinabi ng isang abogado na baka naman sabihin ng HOR na kaya nga namin pinasa yan sa inyo dahil alam namin na walang wala kaming maling ginawa diyan. Pero at least kahit paano ngayon, nasa kanila na ulit. Yes. At ang naiinis lang ako doon sa... Hindi naman ako naiinis. Natatawa ako doon sa mga kongresista natin na nung hindi pa inuumpisahan yung impeachment trial na yan, sigaw ng sigaw. Kailan niyo pa umpisahan yan? Takot yan si Escudero, walang balls. Yan sinasabi nila, laging ganyan. Ngayon yung inumpisahan na nila, sigaw na naman sila ng sigaw. Ang sigaw nila, bakit sa maiksing panahon lang, dapat idire-diretso yan. Hindi na natin maintindihan dito sa mga kongresista na to kung ano ba. Yung itutuloy, ayaw nyo. Nung hindi pa sinisimulan, ayaw nyo din. Saan tayo lulugar? Ang kasi doon, parang RJ Master, hindi na kailangan kasi din patagalin yun kasi isipin mo, 4 yun Nilaktawan yung 3. So, nung una pa lang dapat na article or pagsampa ng impeachment, tinakbo na agad yun. Sa speaker. Nakalimutan ko lang kung sino yung general basta yun na yun. So, dapat tinakbo na yun. Kaagad. Kaso hindi. Yung pangalawa, ganun din dapat. Pangatlo, ganun din dapat. Dapat. Yan, tama yun. Pang-4, tsaka lang nila inusad. So, mali na agad. 3 pagkakamali na agad bago simulan yung article of impeachment na maipasa kay speaker. Kaya nga tinatanong yun ang pagkakamali. Una't-una pa lang, laglag na sila. Kaya hindi mo masisisi ang Senado, Master. Correct. Tama yan. Pero eto
Siyempre, binalik sa kanila, hindi naman nila aminin na may mali sila eh. Hindi nila aminin. Pero unang-una pa lang, alam na natin na may pagkakamali silang ginawa. So, ang magnanakaw, hindi yan aamin na sila ay magnanakaw. Kaya gagawa ng paraan yan. Pero ito, mas maganda na ito, pumapabor na ito sa atin. At itong move ni Alan Peter Cayetano, napakatalino. Galing, Napakatalino. So, ang sabi niya, napag-isip-isip siguro ni Alan Peter Cayetano na nagkakagulo tayo doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss agad itong impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Tapos bilang siya ay isang abogado, nakasilip siya ng malulusot ang butas ngayon. Ibalik natin doon. Kasi alam natin na ito ay unconstitutional. Ibalik natin sa Kongreso, ayusin nila. Tapos ngayon, may dalawang question kung hindi ba ninyo nilabag ang batas ng Pilipinas sa pagpapasa ng impeachment case laban kay BP Sara Duterte? At ang pangalawang tanong ay kung itutuloy ba ito ng 20th Congress. Yun ang kailangan nilang ibalik ngayon sa Senado. Kailangan kumbinsihin nila yung mga senador na tama yung proseso na ginawa nila, and at the same time, siyempre pag tama, ipagpapatuloy yan. So now, pag nabutasan sila dyan ni Alan Peter Cayetano, mauuwi ito sa wala. Mauuwi sa wala itong impeachment, or else, ang pinaka-worst doon sa mga pinklawan, mga dilawan at mga pulangaw, madidismiss itong kaso. Pero tayo, mga social media, influencer, mga vloggers, kailangan ipaintindi natin. Kasi dito sa Pilipinas, hindi lahat ng Pilipino ay nakatutok sa politika. Nag-aabang lang sila ng finished product, ng resulta ng balita. So, alam nila ngayon na mayroong impeachment, alam nila na may kinakaharap na anomalya si VP Sara Duterte, pero rather than that, wala na silang alam. So, yun, ang dapat maipaliwanag ng media, maipaliwanag ng SMNI, or lahat ng entity, maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Para kung halimbawa man ma-dismiss itong impeachment kay BP Sara Duterte, hindi lalabas na parang pinaburan lang si BP Sara Duterte ng mga senador. Dahil lalabas doon na parang itong mga senador ay maka-Duterte. So yan ang pinapalabas nila ngayon, although hindi naman. Marami dyan na hindi naman talaga maka-Duterte, yun ang pinapalabas nila ngayon. Kaya dapat, napaka-importante na malinis natin, maayos, nasa proseso, kasi kung balanggado, wala, maguguluhan pati mga Pilipino. Sa atin, na mga supporter ng Duterte, malinaw na yun eh. Malinaw na wala silang kasalanan, ma-impeach o matuluyan, wala tayong problema. Kasi alam natin, ipapanalo nila yan, mga partner. Tsaka naiintindihan ko rin yung 18 senators eh. Ang masama lang, binabash sila. Pero ilan lang naman ang babash sa inyo, huwag kayong mag-alala. Siguro mga 50 lang yun. Or sabihin na natin 100K, pinakasagad na yun. No? Una-una kasi, maling-mali na eh. Kagaya nga nung sinabi ko, una pa lang maling-mali na yung proseso ng impeachment. Marami silang nilaktawan at yung pang-apat nga yung kanilang ipinush. Yes. So kung yan ay ito-tolerate din ng Senado, so wala silang pinagkaiba sa Kamara. Yes. Wala silang pinagkaiba sa House. So kaya nga palagi ko sinasabi, ang House kasi kadalasan dyan pera-pera lang. Correct. Sa Senado naman, ang kadalasan kasi talagang pinoprotektahan nila yung kanilang political power dyan sa Senado. At kasi halos lahat dyan wala na tayong didepensahan. Halos lahat dyan sa Senado, lahat yan Doon pa nga lang sa kaya nga tinatanong ni Senator Cayetano kung ano yung date ng mga pagpapasa ng impeachment eh. Di ba naka-apat na nga yan kaya nga nila gustong ibalik yan dahil nga doon sa apat na yon, yung pang-apat lang ang pinush nila. Tingnan nyo muna to clarify na tama ba yung ginawa nyo at wala kayong maling mga ginawa dyan. Tapos, ito rin ang maganda sa Senado kasi hindi sila nagpapadikta sa mga masasabi nila na. Parang RJ, maputol kita. Natatanda mo yung sinabi ni Romualdez sa short video na tapos na kami magtrabaho. Yung trabaho nyo naman nasa kasuhin. So parang ibinalik ng Senado yun. Gumanti sila. O ngayon, tapos na trabaho namin. Tapusin nyo rin trabaho nyo. Parang ang tingin ko dyan, partner. Di ba sinabi ni Romualdez na tapos na yung trabaho nila. Hindi nyo inayos yung trabaho nyo eh. Babalik namin. Back job. Back to you. Mas napahiya sila ngayon. Mas napahiya sila. Kasi alam mo kung bakit?
sa sobrang pera ng binitawan nila kapalit ng pirma Ay, oo. para sa impeachment ni VP Sara Kaso Duterte. naginip na naman ako, Master. Sige, bitawan mo muna yung panaginip mo bago tayo lumipat na. Kasi mukhang magkakaroon na naman ng tig 150 dyan. Nako! Oo, delikado tayo Kawawa dyan. na naman yung pera natin. Tayo na naman ang Ang sarap. lugi na Alam mo, naman tayo. sa susunod na midterm, tatakbo ang congressman. Ako rin. Ang bilis sa pera. Tumakbo na lang kaya tayo, no? Ako rin, oo. Baka yan na isusi ng pagyaman nating tatlo. Baka dyan na mabuo yung mga pinapangarap natin ng mga mansyon, yung mga Rolex, mga hairless, sports car, di ba? Helicopter, mga Pero ganun. bago natin i-close ito, may mga magagaling kasi, mga abogado, alam natin magagaling yan, may mga abogado na ang gusto nila ituloy itong impeachment laban kay VP Sara Duterte kasi sigurado naman daw na mananalo si VP Sara Duterte. Ang problema natin dyan, itong gobyerno ni Marcos capable of doing something na hindi natin inaasahan. Naalala niyo ba yung kay SJ Corona? Si SJ Corona, napatunayan sa bandang huli na wala siyang kasalanan pero na-impeach siya. Paano pag na-impeach si VP Sara Duterte, kagagawan ng mga demonyo na pinagalaw nila yung kapangyarihan nila na wala naman talaga kasalanan? Hindi na natin mababawi yun. Si CJ Corona, namatay na lang, hindi niya naipag-celebrate yung pagkapanalo niya dahil sa sobrang stress doon sa impeachment niya, namatay siya. Kaya, ako, tumututol ako doon sa gustong matuloy itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Paano kung hindi naman masunod yung tamang proseso? Hindi masunod yung batas na dapat sundin. Rules of impeachment. Tama. 'Di ba? Kaya hangga't maaari, dapat ang impeachment na yan ay dapat yan ma-dismiss talaga. Kasi unang-una, may mas malalaki pang mga halaga na nananakaw, nawawala sa gobyerno kumpara doon sa 125 billion na ipinagpipilitan nila na ninakaw ni VP Sara Duterte samantalang napakarami nagawa ng Office of the Vice President. Ito mga satellite offices ng Office of the Vice President na talaga namang nakakatulong at inilalapit doon sa mga kababayan nating mga Pilipino. Kaya nga, napakaganda nitong ginawa ni Atty. Torion na naghahain ng supplemental petition si Atty. Israelito Torion sa Korte Suprema laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Hiling nito sa kataas-taasang hukuman na mapawalang bisa ang reklamo dahil hindi daw maaaring maipasa sa 20th Congress ang anumang proceedings kaugnay ng nasabing reklamo. Si Margot Gonzales sa balita. Iginiit na Atty. Israelito Torion na walang legal na basehan para magpatuloy ang proceedings sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, inaprobahan ng Senado ang motion na i-remand o ibalik sa Kamara ang nasabing reklamo para sa pagpapalabas ng certification kung nilabag ng Kamara o hindi ang 1-year ban sa pagkain ng impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Napag-alaman na may 3 impeachment complaint kay sinampa laban kay VP Sara sa Kamara noong taong 2024 at may ika-4 pang reklamo na inahain noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Ang ika-4 na reklamong itong siyang inakyat sa Senado para pagdesisyonan bilang impeachment court pero na-transmit ito sa huling araw lamang ng sesyon bago mag-break ang mga senador para sa eleksyon. Sa supplemental petisyon na inahain ni Torion sa Korte Suprema, hiniling nitong maipawalang bisa o tuluyang ibasura ang articles of impeachment dahil hindi raw nasunod ang constitutional requirements sa paghain dito. Naniniwala rin si Torion na hindi dapat maitawid sa 28th Congress ang impeachment complaint. There is this issue as to whether or not the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress. And that's one of the issues that we raised here, and we are of the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity, and that even under the Senate rules, I think you have been fully made aware of it by other lawyers, that it runs against Section 123 of Rule 44 of the Senate. Binigyang diin ni Torion na kapos sa panahon ang natitirang sesyon sa 19th Congress para magkaroon ng patas na paglilinya sa kaso. Bukod dito, walang sapat na beripikasyon na ginawa ang mga kongresista sa reklamo na malinaw umanong paglabag sa bahagi ng Kamara. Dahil dito, sang-ayon daw siya na maibalik sa Kamara ang depektibong impeachment complaint. The duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process. All of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why
we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to the House of Representatives in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. Paglilinaw ni Torion, tapos na niyang gawin ang petisyon bago pa man i-remand ng Senado ang impeachment complaint sa Kamara. Dagdag pa niya, magsusumite siya ng manifestasyon sa kataas-asang hukuman kaugnay ng bagong development sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bahagi rin ng kanyang motion sa Korte Suprema na mapigilan ang Senado na magsagawa ng anuman pang proceedings gamit ang invalid na impeachment complaint. Since even if it has already been referred to the House of Representatives, the issues that we raised in the supplemental petition are still relevant and important in the resolution as to whether or not the present impeachment complaint should be dismissed is still proper and still relevant, then we decided to continue in the filing of the same today. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margie Gonzalez, SMNI News. So ayun mga partners, meron pa palang problema yung 1-year ban. Kasi sabi mo kanina, di ba, may una, dalawa, pangatlo, pang-apat, yung ano nila eh. Yung pang-apat lang Pang-apat. sinulong. So yung una hanggang pangatlo, same year yun. Same year final. Hindi nila, ibig sabihin, hindi nila tinapos yung 1-year ban. So isa pa yun sa mga violation na tinitingnan. Kaya ayun, nag-file ng petition ulit si Atty. Torion. Ako talaga, ayoko na talaga matuloy ito eh. Kasi kahit alam natin na maipapanalo ni VP Sara Duterte, alam mo naman itong kasalukuyang administrasyon, nakakagawa talaga sila ng paraan eh. Kahit labag sa batas, labag sa konstitusyon ng Pilipinas, binabasag nila yan, binabali nila para makuha yung gusto nila. Eh paano? Kung isumalang si VP Sara Duterte dyan, gawin nila lahat, maipit si VP Sara Duterte, eh hindi na siya makatakbo. At saya nila lang. 2028 election. Saya nila nun. Oo. So, ang kagustuhan, maitawid sa 28th Congress, Para dire-diretso. para dire-diretso. So ako para din sa akin, wag na nga lang talaga. Eh mas maayos na ho talaga yung ma-dismiss na yan or maputol na yan. Tsaka ito lang una-una kung mapatungkol, kasi ngayon buhay na naman eh. Nabalitaan nyo, buhay na naman yung confidential fund. No, binubuhay nila lagi. Binuhay na naman nila. Sabi ko nga, wala naman sanang problema sa atin yan ng mga Duterte supporters. Basta ang katindi nila yung sa Office of the President. Nadihamak na mas malaki. Nadiamak na mas malaki. 4.5 billion yun. Tapos yun sa DILG tsaka DOJ, 500 million. Kay Speaker. Kay Speaker, 500 billion. Sa DOJ, saka yung magkapatid na Remulla, tig 500 million. Wala lang tayo. So mas mataas pa rin mas mataas pa rin dun sa confidential Ni VP. fund ni Vice President Sara Duterte. Ang hiling lang naman talaga namin dito, maging patas. Kung gusto nyo man, kung talagang may nakikita kayo na na anomalya sa mga confidential na yan. Pero sa totoo nga, nakakabaliw nga. Dahil hindi naman dapat pinag-uusapan niya kasi confidential nga. Diba? So, dapat hindi nyo yun dapat nang inuungkat. Kasi nga, confidential nga. Ewan ko na lang talaga bakit hanggang ngayon, nakatutok lang kayo kay Vice President Sara Duterte. Samantalang, ang dami naman dyan sa administrasyon na may mga kanya-kanyang confidential fund na mas malalaki kaysa kay Vice President Sara Duterte, di ba? So bakit hindi? Kasi nga, amo nyo. Tama. Kasi nga, amo nyo. Tumpak. Kaya hindi nyo mapag-usapan yung mga confidential fund nila. Kasi nga, kapag ginawa nyo yun, baka matulad kayo sa ibang mga congressman, Kay senador, na mga natalo dahil niligwak na. Di alam nyo mga partner, mga puppet lang naman to ni Marcos lahat. Lahat yan, yung mga congressman, lalo na yung mga makakaliwa, yung mga ibang senador na pabor, lalong-lalo na si Risa Ann Libayrus. Nagagamit isa na rin yan sa puppet ni Marcos Jr. So lahat naman yan, puppet nila yan eh. Puppet nilang magpipi ng Araneta, Marcos at Romualdez yan. So ngayon, sa totoosin, kung hindi nyo alam ko, napapansin nyo, di ba? Kung hindi tayo nagtataka, nagpapagalingan sila eh. Akala mo kung sinong mga mga alam lahat, di ba? Kasi nga, kanya-kanyang paborito. Kaya nga kapag tapos na sila, tapos na ang Marcos, dyan sa mga puppet na yan, nililigwak na. Correct. Tama yan. Alam nyo kasi, ang tanong nga ng taong bayan, paano kaya yung mga
yung mga naipamigay na, paano kaya mare-refund yun? Kasi bumalik sa kanila yung ano eh. Pamimili Wala na yun. Yung mga, mga akap-akap, AX, wala na yun. Wala na yun. Hindi na mababawi yun. Baka naman, ang nangyari, kalahati lang yung binigay. Kaya pinupush nila to para maibigay ng buo. Pwede. Pwedeng ganon. Kasi merong mga conditional funds eh. May conditional yun, projects. Yung sabihin na conditional, pag natapos na natin yung ating agenda, pag natapos ng trabaho natin, tsaka ko ibibigay sa inyo ng buo. Diretso na. Kaya nga ang ano nga dito, sa Constitution kasi natin, walang carry over. So, ang 19th Congress cannot confer jurisdiction to the 20th Congress. Ibig sabihin, ang bawat kongreso kasi, ang bawat masasabi na 19 o 20, alam ko nasabi ko na to eh, hindi pwedeng hindi pwedeng magkaiba. So, independent. So lahat ng pending matters proceedings sa 19th Congress hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress. Kaya ang mangyayari diyan by June 30, lahat ng matters, lahat ng pinag-uusapan patungkol dito sa 19th Congress. Lahat ng transactions. Ano na yan, cut na talaga yan. So pwede silang mag-file sa 20th Congress kung gusto nilang ituloy. Ngayon, etong impeachment, kasama na yan. Cut na talaga yan. Parang mag-expired na eh. Expired na yan. So, sa 20th Congress, bago na naman. Ang ibig sabihin dito, back to zero. Kaya hindi talaga pwedeng tumawid dyan. Ang solusyon lang dyan, kung gusto nyong mag-file ulit ng impeachment, next year. Pero itong impeachment na natakbo na to, hindi nyo pwedeng ituloy. Hindi pwedeng itawid dyan. Kasi, aanuhin nyo yung Constitution. Lalabagin niyo yung Constitution. Ayun yung hindi pwedeng mangyari. Kasi 'di ba ang Constitution nga is a backbone of our mga laws natin. 'Di ba? Hindi pwedeng sirain 'yan. Partner. May dugtong ko lang narinig ko kasi Master bago sa iyo. Sige. Yung tungkol sa AX, sa tupad, ano pa yan, marami yan eh. AKAP. Lahat yan. Yun, yung lahat na yan. So, nag-start yan nung eleksyon. At ba't sinasabihan nga natin na yan ay vote buying. So ngayon, tapos na eleksyon, ba't na-stop? Na kahit nasa kanila pa yung mga pondo. So ano ang tawag dyan? Pork barrel na yan. Pork barrel. Anything na napupunta sa bulsa or sa pondo. Noong una pa lang, di ba? Any money na napupunta sa poder ng isang kongresista, ang tawag dyan pork barrel. Kaya nga eh. So dinideny nila nung una yon. Mas lalo ngayon. Talagang lihiti mo na ganun na. Ang tanong dyan, yan ang masama. Kasi, biruin mo, tapos na yung mga natalo. Yung mga hindi na nakabalik ulit. So, magkakaroon na, ito pa masama, magkakaroon na naman ng 2026 national budget. Nako, oo. Baka maulit na naman yung may mga blanco-blanco. Sana wag na, no? Yan ang nakakatakot niya, Master. Baka mamaya, hindi lang doblehin na nila ngayon yung budget. Ilan ba yun? 6 trillion yun. 6. Baka gawin na lang 10 ngayon. Grabe. 10 trillion na. Pero ito balikan natin yung impeachment. Napakaganda nito, no? Kasi talagang yung bloodbath, gusto natin mangyari yun, pero gusto natin safe. Maging safe si BP Sara Duterte, may Duterte pa rin na makatakbo. Pero kung hindi papala rin, kung hindi pagkakaloob ng Diyos, wala po tayong magagawa. Pero sa tingin, balay mo naman, magtagumpay itong mga kongresista, mga demonyo. Di ba? Itong mga satanas na kongresista na talagang gusto pa lumpuhin ng mga Duterte. Kasi malay mo, kumagat yung pamisa-misa nila kanina, may pabas-bas-bas pa ng gano'n, para mga tanga eh. Alam mo, kayong mga kongresista, bilang Katoliko, ikinakahiya ko kayo. Hindi ganyan na Katoliko. Yung mga pari naman na tinotolerate yung ganitong gawain, shame on you. Binabastos nyo. Binabastos nyo ang Katoliko, binabastos nyo ang relihiyon. Alam nyo ba kung ano binibindisyonan? Ang binibindisyonan, sa Katoliko, yung 7 sakramento, hindi nagbibindisyon ng papel ang mga pare. Tandaan nyo yan. Kaya hindi kayo ginagalang eh. Unang-unang gawin nyo Ako Katoliko ako. Unang-unang gawin nyo, ayusin nyo ang pagmimisa. Sitahin nyo yung mga naka-sleeveless. Sitahin nyo yung mga naka-miniskirt. Huwag lang puro yung puro papasok. Mag-ano rin kayo para maging maganda yung misa, para matuto, para makinig sa mga sermon ninyo. Kaya minsan, alam nyo minsan medyo nakakaano magsimba kasi minsan maingay.
Tapos may makikita, mga nakabackless. Hindi dapat, pag sumaharap ka, pumapasok ka sa tahanan ng Diyos, dapat kagalang-galang ka. Sitahin nyo yung ganun. Hindi yung sumasali kayo sa politika, baka nakakalimutan nyo yung separation of church sa state. Tandaan nyo yan, mga pare, hindi po kayo dapat sumasawsaw dyan. Mawawala ang respeto ng mga Katoliko sa inyo pag patulit-ulit yung ginagawa niya. Alam naman namin, ginagamit lang din naman kayo ng mga politiko eh. Buti nga, hindi nag-ano yan eh. Hindi natunaw yung mga yun pag ano. Pagkita ko kanina eh, na may suka eh. Pagka ganun nga ng pare, umusok yung balikat ni Akop. Sabi ko, ay, naku po, nasunog. Di, tsaka ito, nakakaano, alam nyo, yan, hindi na rin bago yan. Mas naging doble lang ngayon kasi nung kapanahunan ng mga dilawan, strategy na talaga nila yan eh. Na gamitin ng simbahan, gamitin ng mga relihiyon para sa kanilang pangangandidato. At nung nakaraang eleksyon lang, itong nangyaring eleksyon, marami rin nang gumamit niyan. Nandyan pa nga si Abalos na isang politiko na bumastos sa isang relihiyon. Yun na nga yung KOJC. Tapos gagamitin sa pagtakbo ay relihiyon pa rin. Diba? Nakita natin na nagluluhod dun sa sa simbahan. Ako, dahil bininyagan din ako sa Katoliko, yan ang isa sa pinaka-toxic na nakita ko sa kasaysayan sa buhay ko. Si Boss Dada, nandyan, Oy, Boss Dada, manahimik ka dyan, mamaya ka na. At saka yan, yung pinaka-toxic na nasasaksihan ko, yung ganyan, yung may pamisa-misa, tapos magmimisa ka, yung misa mo, patama sa politiko. Dapat kapag nagmimisa kayo dyan, pangaralan nyo yung mga congressman na wag mangurap, bawal yun, wag magnakaw, wag manira ng iba. Yun dapat hindi kasi nakikita ko dun. Kaso, baka naabutan ni congressman. Ano nga pala aasahan natin dun yung pari na nagmimisa dun dating... Isa pa yun. Yung addict na pare, ang lakas ng loob mo ang lakas ng loob mo pag sermon lang ganyan, addict ka. I'm sorry Noon. Noon, nagdodroga siya. Tapos ngayon, imbis na ano mo yung sarili mo ituwid mo yung sarili mo, tsaka ilayo mo sa kontrobersiya. Kasi alam mo na may kinapigdaanan ka. Parang ipinangalandakan mo pa I'm sorry. Pero hindi dapat ganun. Kasi walang katulad yung ibang relihiyon, hindi naman sumasali sa politika Pagka nagsasalita lang sila, pagka naagrabyado na talaga yung sambayan ng Pilipino. Pero itong ibang mga itong mga mga alagad na mga dilawan masyado maiingay. Akala mo mga santo-santo na yung mga makikita ko kanina isa patawa-tawa pa habang binibindisyon sila ganun. Binibindisyon lang. Nasasaktan. Kaya pala umiiyak ata hindi tumatawa, So, tandaan nyo, binibindisyonan lang, ginagamit lang ang bindisyon sa 7 sacraments. Okay? Huwag nyong pinaglululoko. Pinaglululoko yung mga Katoliko. Ang ano pa nga doon, nakakatawa doon, yung yung habang naglalakad sila, yung kanta. Dapat ang nilagay nyo dun sa air supply Here higher. Hindi yung sabi ko, grabe naman. Imbes na maano yung puso mo dun sa kanta. Matatawa ka Visit na matatawa ka. Yung mga mukha, pero mga partner huwag natin kalimutan. Even si Satanas, binabasahan ng si Jesus, binabasahan niya ng mga verses, di ba? Yes, kasi mapagkunyari nga sila. Kita mo, parang ganito rin yan. Ganito rin yan nangyayari sa atin. Hindi lahat ng nagsasalita ng tungkol sa Diyos. Tumatawag ng Diyos ay Diyos, masasabi na natin banal. Correct. Minsan ginagawa nila yan para magmukha lang silang mabait. Pero deep inside, at makikita natin sa mga galawan nila na mali talaga. Isa pa ito, divide and conquer. Yeah. Kinukuha nila yung puso ng mga Katoliko. Yung mga Katoliko din naman mga tanga yung mga Katoliko marunong na. Lumang na kasi yan, lumang tugtugin. Hindi ko po nila lahat ng mga pare kasi may tiyuhin ng pare kapinsa na pare. Hindi ko po nila lahat. Ang inaano lang natin dito, yung mga pare na mahilig sumausaw sa politika, na hindi dapat yun naman ginagawa. Di ba? Tapos mali-mali pa yung ginagawa ninyo. Yung basbasan mo, yung article impeachment, bindisyonan mo. Ano yan? May demonyo ata yung papel. Adol ata, ang kapal nun. Ay kaya naman pala,
Kaya naman pala binasbasan yung papel. Andun yung demonyo, tapos hawak ng kapwa demonyo. Kaya talagang kailangan talaga ng bendisyon. Baka nga, paumanin I'm sorry, pero ganun talaga yun eh. Kung walang magsasalita, wala, pagpapatuloy yung mga pinaggagawa nyo ganyan eh. Kasi kami, Catholic ka ba? Pero Catholic. Christian. Catholic kaming lahat dito. Kaya lang gusto namin maisaayos. Kasi yung ibang mga relihiyon, sa pagkukumpara, maayos sila. Maayos sila kung di ba yung mga Christian? Maayos pananamit. Maayos, yung arrangement maganda. Yun sana. Para Diyos Maria. Yung iba nga dyan, simbang lugaw, Simbang chicks. simbang tambay. Oo. Kasi ganyan ako dati. Oo talaga eh. Pero Tingnan mo, dati yun. nung bata ko. Kasi, ayan ang parang, ganun kasi ang nangyayari. Parang, ganun ang mga nakikita mo dun eh. Parang mahahawa ka na rin, ay, pwede pala yun. So, gagawin ko rin. Di ba? Yeah. Lalo pag simbang gabi, di ba? O simbang tabi. Simbang tabi. Tsaka yung mga binindisyonan kanina, kanina ba? Tama? Hindi ako nagkakamali. Kanina lang yun. Isa rin yan sa mga tumawa nung panahon ng KOJCC. Yes! Isa rin yan sa Mga mga, demonyo yan isa rin yan sa mga bumatikos. Nung kapanahonan na ginigipit ng Administrasyong Marcos yung Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of the Jesus Christ. Tapos ngayon kung pag hindi nasunod yung kagustuhan nyo, magpapamisa kayo at tatawag kayo sa mga nilait-lait nyo. Doon pa lang sa pinagtawanan nyo yung isang relihiyon na inaabuso, na binabastos, kasalanan na yun. Napakalaking kasalanan na yun sa itaas. Tapos ngayon, nakikita namin kayo na ganyan. Na talagang masasabi mo na bukod sa lumang tugtugin, yan talaga ay banal na aso sa kabayo. Yun, banal na aso sa kabayo. Etong mga kongresista na yan, tanongin mo, ano yung 7 sakramento? Baka hindi nila alam. Yung 7 sacraments. Yun lang, doon ginagamit yung bendisyon. Ganon. Pero pag bendisyonan mo yung papel, ewan ko sa inyo. Pero ang lakas talaga ng mga tama Kasi ito, nung dumating sa kanila, ito nagpaliwanag. Nagsalita na ang House Prosecution Panel matapos ibalik sa kanila ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondiar sa report. Dinaan sa pamisa ng Kamara ang pagtanggi ng Senado na tanggapin ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Araw ng Martes, June 10, ng pagpasyahan ng Senado na ibalik sa Kamara ang reklamo kasabay ng paglalatag ng mga kondisyon bago nila ito muling tanggapin. Kabilang sa mga kondisyon ang pagkikipag-ugnayan sa 20th Congress na doon umano dapat ituloy ang pagtalakay sa impeachment. Ngunit ayon sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, hindi malinaw ang pinataw na kondisyon ng Senado. Ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. Giit ni Luistro, maghahain sila ng mosyon para klaruhin sa Senado ang nasabing kondisyon. It is impossible to be complied with because first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa 11 na kongreso pa lamang. Sinabi ng House Prosecution na dapat magsimula na ang impeachment trial sa loob ng kasalukuyang 19th Congress. Tiniyak din nila na sumusunod sila sa one-year rule on impeachment, isa sa mga isyong pinalilinaw ng Senado. Gayunman, hindi pa rin tahasang sinagot ng grupo kung susunod sila sa utos ng Senado. We do not defy. We do not disobey. We are merely deferring receipt of the same to give way to the clarification of all these issues surrounding the actions taken by the Senate last night. Aminado naman ng mga kongresista na wala na sa kanilang mga kamay ang susunod na hakbang sa usapin ng impeachment. At mula naman sa lider ng Senado, isang tahasang paalala. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiar, SM9 News. Ayun, mga partners, dito natin makikita ang angas ng Congress. Kasi
hindi sila po pwedeng hindi sumunod sa Kongreso. Sila yung impeachment court, no? Sa Senado. Sa Senado. Oh. So now, hindi, doon pa lang kay Luis to, sa sinasabi niya, parang nagdadalawang isip siya Parang ayaw niyang sumunod. So, anong mangyayari dito? Ang gusto nyo, kayo lang ang sundin, kayo lang masunod. Kung ano yung gusto mangyari ng amo nyo, yun lang ang dapat mangyari. Hindi naman po pwedeng ganun. Dictatorship na ang tawag doon. Kung gusto nyo, gumawa kayo sarili nyong mundo, yung nakabitin na ganito, kayo lang nandun, baka pwede yun. Pero dito sa Pilipinas, na may mga nag-iisip na mga Pilipino, may matatalinong Pilipino na nakikita kung ano kalokohan yung mga pinagagawa. Binuhin mo, magsimba-simba kayo, tapos magsimba-simba kayo, pero ang pinag-uusapan nyo, politika, ayusin. Tsaka ilan sila doon kanina? 7. The 7 Sacraments? Hindi, the 7 Dwarfs. Dwarfs. Tsaka doon si Laila de Lima 2.0 Ito si Boss Dadang ulit. Nagmisa kanina kasi ililibing na sila. Hindi, tsaka ito parang gustong ipamukha ng... Hindi parang, talagang gustong ipamukha ng House na parang gusto nilang underin ang Senado. Ay, hindi naman po pwede yun. Hindi po pwede. Kaya nga tinawag kayong mababang kapulungan Diba? Tsaka ito lang, mas mataas kahit kahit sa inyo tignan, mas mataas ang Senado kaysa sa House. Kaya nga, kung doon pa lang... equal ang kapangyarihan nila. Parehas lang. Pero, national lang ang Senado, naman ang House. So parang napakalabo naman na parang aanderin nila yung ang gusto kasi mangyari talaga dito, rektahan na tayo. Ang gusto mangyari dito ni Martin Romualdez, kung makontrol niya yung mga senador. Kontrolin niya yung mga senador na mapasunod niya, na sumunod sa kanya. Yun yung gustong iparating ng mga congressman. Kaya ngayon nagkukumaga. Tapos yung isa pang umiyak Sino? si unang umiyak si Chihuahua. Diba? Unang na-interview yan. Crocodile tears yan. Kesyo labag daw sa konstitusyon. Anak ng teteng, pag hindi po mabor sa inyo, labag sa konstitusyon. Pag hindi po mabor sa inyo, labag sa batas. Kesyo kinakalaban ng Korte Suprema or ano-ano pa yung mga sinasabi nila. Pero kapag napaboran kayo, okay lang sa konstitusyon, kahit na alam naman ng buong Pilipinas na labag sa konstitusyon yung ginawa nyo. Yan ang hirap sa atin Kapag hindi napapaboran ng kagustuhan nyo dyan sa House of Representatives, masyado kayong tapos ngayon nalalaman nyo yung konstitusyon, yung batas. Pero kapag hindi nyo naaalala yung dalawang bagay na yan, ika nga ni Chis Escudero, di ba? Kaya nga nakapiring ang babaeng tigapag Kasi nga dapat wala kang dyan. Dapat na maging patas ka, maging pantay ka. Ngayon, ang House kasi, ang gusto nila, one-sided lang. Doon lang, ang gusto lang nila ma-impeach si Sara. Sino bang ibinalik sa inyo, pag-usapan nyo, magdebate kayo, ayusin nyo. Ipakita nyo sa Senado na maayos yung nyo, maayos yung pagkakalatag nyo dyan sa article of impeachment. Di okay. Hindi yung tatanggi ngayon, parang gusto nila, ibalik na naman sa Senado. Kalokohan yun, partner. Ito nga, Luis Tro, magbayad ka daw muna ng utang mo bago ka magsimba-simba dyan. Sabi ni Boss Dada yun. Magbayad daw utang. Akala mo, may sinasabihan Boss Dada magbayad ka daw muna ng utang mo, Luis Tro. Ano ba yun? 9 million? 9 million, grabe. 9 million. Bayaran mo muna. Dahil pa awa-awa epek bayad na siguro. Naka 150 Wala pa. Wala pa. RJ. Alam nyo, may suggestion ako dito sa mga yan ang maganda dyan. Suggestion. Hindi, kasi si Suarez na-interview yan Hindi ko si Suarez ba yun? Basta yung yung palaging lagi parang bakla magsalita. Hindi. Si Suarez yun. Sabi niya... yung panot? Okay. Sorry. 285 kung hindi ako nagkakamali, ang parang suportado si Romualdez. Kasi sa susunod na speaker, parang siya pa rin daw ang mauupo. So, ayun naman pala So, si Romualdez, speaker pa rin next 3 years. Huwag na kayo mag-ingay. Okay na yan. Hindi na nga nagtuloy Binalik na sa inyo ng Senado. Huwag niyo nang ipilit pa na ibalik ulit sa kanila. Ngayon, ang suggestion ko nga sa inyo, kung si Romualdez pa rin ang nandyan,
mabibiyayaan ulit kayo. Oo. Alam nyo kung bakit. Alam nyo kung paano. Ganon din. Mag-file kayo ng impeachment ulit, pero ayusin nyo na this time. Next year, ayusin nyo na yung mga dapat nyo ayusin, kung ano yung mga mali na nakita dyan sa impeachment na complaint na pinasa nyo. Pero, ang impeach nila si Marcos. Oo. Mas maganda si Marcos. Ayun nga, kung meron kayong mga mali na nakita dyan, ayusin nyo na para magtuloy-tuloy na yan. Hindi yung ngayon na ipipilit nyo na, kasi iyan lang ang pumasay, pang-apat na pero mo, di ba? Kaya siguro, desperado na tong mga to para matuloy-tuloy ang impeachment. Malamang, wala naman tayong nakikita kasi na ginawa ni BP Sara na anomalya. Ang dami niya nang, kung napanood nyo yung ang daming sinight doon ni yung SKL ba yun? Sinasabi ni ate, pabasa ate. Oo. Na yan nga, marami ng kaso na sinasampa kay BP Sara na wala naman tayong makikitang bigat o parang wala kaming nakikita na ginagawa naman to ni BP Sara. Kasi imposibleng hindi sumagot yung kampo niya doon sa mga kaso na yun So yan, meron kayong next year, February, kung hindi tayo nagkakamali, Master. February mag-ano na lang kayo ulit. Mag-file na lang ulit kayo ng impeachment. Pero this time, ayusin nyo na. At kung maaari, isama nyo na si Marcos para... Sabay na. Isang gastusan na lang. Para isang ano na lang. Kasi gagawin nila dyan. Pagka-impeach kay BP Sara Duterte, i-impeach nila si Marcos. Ganon yan Yun naman ang yan naman yung nasa playbook ni Romualdez, Tapos kasi iba naman yung playbook ni Iba playbook ni Marcos, iba playbook ni Lisa. Si Lisa kasi puro properties ang gusto niyan that's mine. That's mine. Tapos iba naman yung playbook ni Romualdez. Si Romualdez kasi pagkatapos i-impeach si Sara, i-impeach si Marcos para patungo siya sa prime minister. Yan ang kasi siya na ngayon na magdidikta. Mga NBA, bibigyan kayo ng pondo. Pang lifetime na yun. Tagdan. Lifetime power. Hindi lang 5,000 cash. Ay, hindi na. Ginto na ibibigay sa'yo. Isang sakong bugas. Hindi na mga bigas-bigas. Partner, hindi na mga bigas-bigas. Mga ginto na isang tipak na ginto sa'yo. Mga ginto na. Pero eto kalukuhan itong mga pinagsasabi nila Etong 285, partner, na sinasabi mo sumusuporta kayo, no? Wala yan. Kasi katulad ng mga sinasabi nila, gusto ng taong bayan, na-impeach si BP Sara Duterte. Ilan ba yung taong bayan na yun? Limang tao. I-impeach natin si BP Sara Duterte. Yun, may rally kami sa ganitong araw. Makita-kita mo, mas mahaba pa yung pilahan ng pandisalan ni Aling Lita doon sa may amin. Yun daw ang taong bayan na gusto magpa-impeach. Kasi banda yun? Hindi. Yung pandisalan doon sa amin. Gets. Mas mahaba pa yung pila noon kaysa doon sa pila noong gusto mag-impeach kay BP Sara Duterte. Kaya pinagdulo ko lang nila yung taong bayan, partner. At ito na nga, matapos i-remand o ibalik sa Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ay nilinaw ni Senate President Chis Escudero ang papel na mataas na kapulungan bilang impeachment court. Aniya, hindi magkapantay o magkalibel ang Senado at Kamara pagdating sa proseso ng impeachment. Si Troy Gomez magbabalita. Sinagot ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga pahayag ni San Juan City Representative Isabel Maria Belzamora nang questionin nito ang desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Escudero, magkaiba ang papel ng parehong kapulungan ng Kongreso. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Una nang tinuligsa ni Zamora ang hakbang ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ayon sa kanya, trabaho ng Senado ay litisin at magdesisyon sa kaso, hindi suriin ang naging proseso sa mababang kapulungan. Ngunit tinututulan ito ni Escudero at ipinaliwanag na may kalayaan ang bawat senador bilang miyembro ng impeachment court na magsalita, magtanong at ipahayag ang kanilang pananaw. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin? Ito lang ang pwede niyong banggitin? Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila.
Binigyang diin niya na ang Senado bilang isang deliberative body ay may tungkulin pag-usapan at pagbotohan ang anumang motion, lalo na kung ito ay may kinalaman sa legalidad ng impeachment. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Batay sa 1987 Constitution, malinaw na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magdesisyon sa mga kasong impeachment. Sa huli, iginit ni Escudero na ang Korte Suprema pa rin ang may huling salita pagdating sa interpretasyon ng saligang batas. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ibinalik ng Senado sa Kamara matapos itong aprubahan. Sa botong 18 ang pabor, 5 ang tutol. Ayon sa resolusyong ipinasa ng Senado, kinakailangan munang malinawan ang issue ng one-year ban rule sa ilalim ng konstitusyon at tiyaking handa ang Kamara na ituloy ang kaso sa 20th Congress. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayun. Ayan na nga, di ba? Kitang-kita natin, nasa konstitusyon ng Senado lang ang pwedeng mag-impeach. Ang kulit nyo. Tapos, ito pa nga isa. Dito mo makikita na mga partner, yung Kamara at ang Senado, ibang-iba eh. Kasi sa Kamara, yung speaker, yan ang talagang masusunod. At hindi lang, actually may nagsabi sa atin na mayor niyan, hindi ko na lang papangalanan. Ayaw niya nang bumalik sa Kamara kasi naging naging representative eh. Ayaw niya nang bumalik dahil nga sa Kamara daw kampihan. Ang pangit yung kung hindi mo kasundo yung speaker, wala kang budget. Itchapwera ka. So doon pa lang sa sinabi niya na yun, makikita mo talaga na ang layo nung Kamara sa Senado kasi sa Senate tignan niyo naman, hindi siya nagdidikta eh. Sabi ni Chis Escudero, wala naman sa akin na kung ano yung sasabihin lang nila. Hindi ko naman sinusulat doon kung ano lang yung pwede nilang itanong. Bahala kayo sa buhay nyo. Malaya kayong magsalita, magtanong kung ano yung gusto nyo. Pero pagdating dito sa Kamara, lang sila, close sila. Kung ano yung gusto ni Speaker, yun lang yung susundin natin. Ayun. Kaya dito natin makikita na kahit papano itong Senado, maayos pa rin. Kahit may mga tolongges dyan sa na senador, kahit papano, patas pa rin sila pagdating sa mga gantong bagay. Jay? Okay. Kung nga dyan ang pinakamalupit dyan, yung palagi nilang sinasabi na sinisira nyo ang kagustuhan ng taong bayan. Yun lagi nilang ginagamit ng taong bayan. Sinisira nyo ang hangarin ng taong bayan. Kagustuhan ng taong bayan na i-impeach si Sara. Lagi natin naririnig yan. Diyan sa mga makakaliwa at diyan sa yung mga tiga-house. Pero itong tanong, gusto din ng taong bayan na ma-impeach si Marcos. Oo. Diba? Bakit Talagang kung magkaroon man ng botohan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at laban sa impeachment laban kay Marcos Jr., swak ako na mas mananalo si Marcos Jr. na maraming boboto sa impeachment niya. Yes. So yun talaga. Alam nyo, palagi nilang ginagamit yung words ng gusto ng taong bayan. Kung gamitin din kaya natin papabalik sa kanila, gusto rin ng taong bayan na ma-impeach si Marcos. Kaya, bakit yung ipinato na impeachment ni Congressman Cardema kay Marcos hindi tinanggap ng Congress? Correct. Ayun niya. Una-una, may karapatan si Cardema, congressman yun. Yes. At kakapanalo pa lang ulit. Diba? Kahit hindi siya pa, kahit ewan ko lang kung naiproklama na ba ng COMELEC. Hoy, COMELEC, kilos-kilos din, no? Pero sa susunod na kayo. So, dapat inaksyonan yun, yung impeachment kay Marcos. Kaya nga kung sasabihin lagi natin na kagustuhan ng tao, ang kagustuhan ng tao ngayon, at kitang-kita naman, ma-impeach si Marcos. Yes. Saan ka ba naman makakakita na gusto ng talagang kinakaayawan ng tao si Marcos dahil biruin mo, tubig iipunin tapos iano sa tagtuyot. Saan ka ba naman nakakita ng ganun? Isabit mo muna sa dinding mo. Pag isabit mo muna gagamitin ko yan sa tagtuyot. Grabe Diba? Sobrang critical thinking. Talagang kaya nga may isip nyo na itong si Marcos, sorry, pero may talagang nakakatakot na baka
may pagkaano na yung nasisiraan na siya ng bait. Ay, dapat ito rin to. Oo, kaya nga yung hair follicle test, pilit na pinapagawa sa kanya kasi yung mga ganyang salita na may magagawa tayo at may magagawa pa. Ipunin ng tubig kapag tag-ulan at gamitin sa tagtuyot. So, saan mo narinig yun? I-absorb mo siguro sobrang sa mga basahan. sobrang... I-absorb mo sa Saan mo basahan. i-stack yun? Sa basahan, absorb mo muna. Pagka tagtuyot na, kunin natin. Galing. Palakpakan, galing. At ito, no? Kung yung taong bayan, lagi ang ginagamit nila, ang gusto ko nga magkaroon ng snap election eh. Paglabanin si VP Sara Duterte kasi Marcos Jr. Kasi nangyari yan eh. Kay Marcos at kay Cory. Nagkaroon ng snap election, diba? Nagbotohan na mabilisan. Eh, nanalo ata si Cory Aquino. Oo. So, ibig sabihin, yun ang gusto natin mangyari. Kung sinasabi nyo, nakakampi nyo ang taong bayan, kayo mag-initiate ng snap election, pagbotohan natin para kung sino ang matira-matibay. Kasi ganoon naman ang ginagawa ninyo eh. Oo, parang gusto nyo alisin si VP Sara Duterte para matira lang yung mga Marcos. Now, sa amin naman, ang gusto namin kayong alisin para matira din ang mga Duterte. Kasi doon kami nakaramdam ng kaginhawaan, katahimikan. At doon kami nakakita ng mga maraming infrastructure na nagawa na hindi pa nagagawa sa 3 taon ni Marcos Jr. ngayon. So, total sinasabi nyo na kakampi nyo ang taong bayan. O, sige, mag-snap election tayo. O, kung sino mananalo, siya magiging presidente kung papayag kayo. Pero sigurado ko, hindi ako papayag yan, mga partner. Kasi alam nila na niloloko lang talaga nila yung taong bayan. Niloloko talaga nila. Wala eh. Kasi kung di nila niloloko, yung pangako nila noong unang tumakbo sila hanggang sa maupo sila dyan, sana tinupad na nila. Niloloko nila taong bayan eh. Kaya nga ngayon, nagkakagulo, kaliwaan ng rally, di ba? Kaya nga, ngayon, magtataka kung bakit nagrarally yung mga tao, ang binabanatan si VP Sara Duterte, wala namang kwenta yung presidente. Pagka wala si VP Sara Duterte, yan, madali na lang nila mapapatumba. Yun ang pagtingin dito ng mga kaliwang grupo ngayon tsaka yung mga kumakalaban dyan kay VP Sara Duterte. Kasi parehas sila gustong pabagsakin eh. Kaya hindi lang dito sa Pilipinas nagkakaroon ng ganyan. Kasi pagka yung pamumuno medyo masalimuot, magulo talaga, magkakaroon talaga ng rally. Tulad dito, sa Estados Unidos, patuloy ang kilos protesta laban sa immigration raids sa pagitan ng mga relihista at otoridad. Samantala namang mamamahayag ang natamaan ng rubber bullet. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Tensyonado, kaliwat ka ng aresto, sigawan, girian, at sunog sa gitna ng kalsada. Ito ngayon ang itsura ng ilang mga lugar sa Los Angeles, California. At sa gitna ng kaguluhan, isang mamamahayag na naman ang nadamay. Tinamaan ng rubber bullet sa ulo ang isang photojournalist habang kumukuha ng footage sa nangyayaring kaguluhan sa Los Angeles. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Kinilala ang photojournalist na si Toby Canham, 59 na taong gulang ng New York Post. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente malapit sa 101 freeway. Nakatayo si Canham sa nasabing lugar, suot ang kanyang press pass, nang bigla siyang tamaan ng rubber bullet na pinaputok ng isang pulis. Agad siyang bumagsak at isinugod sa ospital kinabukasan dahil sa whiplash at pananakit ng lieg. Mayroon din siyang malaking pasa sa noo. Ibinahagi ni Canham sa Instagram ang larawan ng sandaling pinaputukan umano siya. May caption na incoming. Matatandaan na kamakailan lang ay tinamaan din ng rubber bullet sa binti si Australian journalist Lauren Tomasi habang nag-uulat ng live sa downtown LA. Samantala, sa paggunita ng ika-250 anibersaryo ng US Army, dinipensa ni Trump ang kanyang desisyon na magpadala ng Marines at National Guard para anya protektahan ang mga federal property at soberanya ng Estados Unidos laban sa lumalalang kaguluhan. Nangako rin si Trump na ililiberate o palalayain niya ang Los Angeles. But I'll say it loudly and clearly, they better do something before it's too late. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen.
Nagsimula ang mga kilos protesta noong Biyernes matapos damputin ng mga federal agent ang ilang individual bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng Administrasyong Trump laban sa iligal na imigrasyon. Nagresulta ito sa mga sagupaan sa pulisya, panluloob, pananakit, pagsunog ng mga sasakyan at vandalismo. Dahil dito ipinakalat ni US President Donald Trump ang libo-libong National Guard troops at daan-daang Marines. Umabot na sa halos 5,000 tropa ang ipinadala ng White House sa Los Angeles. Kabilang narito ang mahigit 4,000 miyembro ng National Guard matapos magpadala ng karagdagang 2,000 ngayong linggo at 700 Marines, alinsunod sa utos ng Trump administration. Hindi naman pinalampas ng California state government ang kilos ni Trump. Isinampa na ang kaso laban sa deployment order at tinawag ito ni California Governor Gavin Newsom na abuso sa kapangyarihan at pampulitikang panggigipit. At ito ang balitang international ngayon. Ako si Prince Tripoli, SMNI News. Yun o. Ayan. Ganyan dapat ang leader. Hindi ko naman sinasabing okay sa akin si Trump. Pero inaako niya eh. Oo, yung responsibilidad eh. Ayun ang maganda. Yung parang ikaw yung bilang commander-in-chief, di ba? Parang siya yung talagang tumatayo para hands-on. Oo. Unlike dito sa atin, turo ng turo. Di ba? Kamot ng kamot. Kung ano-anong pinagsasabi. Tapos yung mga illegal na yung, excuse me, yung mga sinasabi na yung TNT nga. Illegal yan eh. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan. Mga guluhan, yung mga pulis doon pinapadala. Ganon dapat. Hindi kagaya ng mga yung ginawa nitong ng administrasyon na to na biruin mo simbahan ginanon. 'Di ba? Makikita natin yung mga pulis na katulad ng ginawa sa KOJC doon sa mga rally, sa mga illegal na nangyayari o para maging crowd control. Pero yung tahimik na simbahan, gaganunin mo. Napakalaking pagkakamali talaga yan sa hindi lang sa batas ng ng tao kundi sa batas talaga ng Diyos. Ayun lang, partners. Okay. Ako nanawagan na ako kay Trump na bisitahin mo yung maling nangyayari dito sa Pilipinas. Tama. Oo. Hindi, totoo. Diba? May pagka nakakatawa lang pakinggan pero yun ang kagustuhan ko din. No? Parang hiramin. No? Parang pwede natin siyang hiramin. Kung si PRR dati gusto hiramin ng ibang bansa, si Trump hiramin din natin ngayon. At may ano naman may kapangyarihan naman ng Amerika dyan na Basta pwede nilang gawin yun. Alay tayo ng Amerika. So ibig sabihin, may karapatan silang mangialam. Pero may mga terms kasi. Pero kung gusto nila tayong tulungan, pwede. Pero ang ganda nung ginawa ni Trump na yan. Kasi una-una, kaya nga, hindi niya naman yung gaganyan eh. Hindi niya naman ipapaano yung batas na yan, yung sa immigration yan, kung hindi naman illegal. So goods yan. Parang yun nga, kaya nga sabi nga natin, hindi nagkakalayo etong si Trump tsaka si Pangulong Duterte sa pagiging talagang buo ang loob sa kanilang tungkulin. So para sa akin, goods na goods yun. At yun nga, sana Trump, bisitahin mo naman kami dito. Ang dami ng maling nangyari dito sa amin. Tuwid mo naman. Hindi niya maintindihan. English? English, sige. Hindi, translate na lang natin. Translate. Mag-google ka na lang, ha? At ayun, bilang last message ko na rin, maraming salamat unang-una na sa lahat ng mga kababayan natin na talagang hindi bumibitiw na sa pagsuporta kay siyempre kay dating Pangulong Duterte at sa ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. So ngayon panalo na naman tayo. Sa susunod mananalo pa rin tayo. Huwag nating hayaan na makasampa ulit ang mga nagpapahirap sa Pilipinas ngayong termino nila. Kaya tuldukan na natin yan. At dito natin lalo mas nakilala yung mga hudas na hindi natin karapat-dapat na mapagkatiwalaan, lalong-lalo na sa larangan ng politiko. Tama, oo. So ito nangyari sa Amerika, napanood natin kanina. Ito yung katunayan ng Amerika ay talagang mayaman na bansa. Kasi sila doon, pinag-uusapan nila doon mga TNT eh. TNT na. Samantalang tayo dito, pinag-uusapan natin kung paano natin masusugpo yung korupsyon, paano natin masusugpo yung paano tayo magkakaroon ng maayos na presidente. So, kung ba sila umalagwa na, tayo nandun pa rin. Kung nag-iisip pa lang tayo kung paano umasenso ang bansa natin. Doon yun ang pagkakaiba na nakakalungkot dahil ibig sabihin, pagka yung bansa may TNT, mayaman na bansa yan. Sa atin,
makita mo dyan, mga Amerikano, kahit anong mga ano, walang papapil dyan eh. Baka pwede sila magstay sa Pilipinas kahit kailan nila gusto. Pag Amerikano. Pero pag China, sasabihin spy. Spy yan, di ba? So, ganun tayo kababa. Kaya nga, nalulungkot ako na nadaya si Pastor Apollo Siquibuloy. Kasi alam natin yung mga plano ni Pastor Apollo Siquibuloy. Kahit maging senador siya, yung mga plano niya sa bansa natin, yung mga kalsada, yung sa agrikultura and all that, na medyo, syempre, hindi naman siya po pwede makialam sa gobyerno eh. Ngayon, makakatulong siya sa sarili na kapamaraanan. Pero of course, hindi siya po pwede makialam. Kung ano yung trabaho ng gobyerno, hindi na po pwedeng pakialaman yun. Kaya, magdasalan tayo na sa mga susunod na araw, magkaroon ulit tayo ng isang Duterte o mas hihigitan pa yung nagawa ni Pangulong Duterte para naman kahit papaano, pumantay-pantay tayo doon sa mga kalapit nating bansa na ang layo-layo na, milya-milya na ang layo nila sa atin. Na samantalang sila dito sa atin nag-aaral kung paano magtanim, kung paano mag-English, dito sila nag-aaral. Pero ang layo-layo na nila. Ang layo na natin sa kanila. So wala na po tayong oras, mga kapatid. Magkita-kita po tayo muli bukas. At mga kabanateros dito sa SMNI. At pagtama palakpakan, pagbalibanatan, ako po si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.